Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Realme C11 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay na-blackout ito guys. So nawalan siya guys ng display. So kapag ginano natin guys, pina-power natin guys ay nagba-vibrate siya guys, no. Yan. At kapag i-charge naman natin guys ay meron siyang response guys, no. So meron siyang vibrate guys. So para malaman natin guys, gagamitan natin guys ng schematic natin guys, no. So check natin guys yung amperahe niya. So dito rin natin malaman kung buhay guys yung phone device nito guys, no, or yung unit nito guys. So dapat yung red nito ay magre-reading ito guys ng 1 point something guys, no. So kapag magre-reading siya guys, ibig sabihin guys ay buhay guys yung phone device guys, no. Yan. So kung makita naman nyo guys, no, so 1.8. So possible na ito guys ay goods guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So kapag ganito guys yung reading, so ibig sabihin buhay guys yung phone device na ito guys, no. Yan. So meron nga siyang ano guys, tunog at meron rin siyang vibrate guys. Yan, kapag i-charge mo siya tsaka kapag i-power on mo siya guys, no. So meron siyang response guys. Ang problema lang dito guys ay nasa LCD guys, no. Yan. So subukan natin dito guys. Tanggalin natin guys yung SIM tray nito. So wala kasi siyang ilaw guys, no. So bubuksan natin guys yung unit nito guys. So para mabuksan natin, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. So kung marinig nyo guys, tumunog siya guys, no. Kapag tinanggal guys yung SIM card nito. Yan. So meron pang SIM card. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito. So try natin ito guys, i-refresh natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So dandaan natin. So ito pala guys ay bigla na lang siyang nag-blackout guys, no. Nawalan siya bigla guys ng display guys, yung LCD niya. So dito guys, ang gagawin natin, tanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung cover nito. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C11 guys, no. So dito guys wala naman siyang natanggal dito guys na EPC connector guys, na kung makita nyo guys. Ayan. So ano naman siya dito guys, kompleto naman guys yung EPC connector niya dito. So ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, o yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So dating guys, tanggalin natin guys yung EPC connection guys ng EPC connector guys ng LCD guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay linisin natin guys, no. So try natin i-refresh guys. So linisin natin guys ng electronic liquid natin guys, no. Subukan natin guys kapag mag-display pa siya. So ito, linisin rin natin to. So linisin natin lahat guys ng ano niya, EPC connector niya guys. So kapag hindi siya mag-display guys, so possible guys na LCD talaga guys yung tama niya guys, no. So ano naman dito guys, wala naman siyang basa guys, no. Yan, kung makita nyo guys. Yung problema lang ay nawalan siya guys ng display guys. So subukan natin. So balik natin guys. Balik na rin natin guys yung EPC connector guys ng battery nito. Yan. So subukan natin guys, no. So dapat guys ano siya guys, dapat mag-respond siya guys, no. Subukan natin pandarin natin guys. So vibrate na lang siya talaga guys, no. So nagba-vibrate siya. So ibig sabihin guys, nag-open ito guys, no. Problema lang wala siyang display guys. So possible nito guys ay LCD talaga guys ang tama nito.
So dito wala naman siyang ano guys, no? Wala naman siyang nasunog dito banda. So linisin natin. So pandarin natin ulit guys, no? So pag pinandar natin guys, meron siyang vibrate. So ayan siya guys, no? So may tama talaga guys yung LCD guys ng phone device nito guys, no? So wala talaga guys, no? So possible nito guys, yung issue nito guys yung LCD. So try tayo maghanap dito guys ng ano, ng mga damage guys na LCD. Subukan natin guys, no, kapag mag-ilaw siya guys. So ito guys, so try natin ito. So damage na rin ito guys, no. Subukan lang natin guys kapag mag-ilaw siya guys. So tanggalin natin guys yung APC connector guys ng battery niya. So subukan natin to. Subukan natin. Pandarin natin guys, no. Subukan natin kapag mag-respond siya guys sa damage guys na LCD. So meron pa rin siyang vibrate guys, no. Pero wala siyang display dito. So wala siya guys, no. So possible guys na may tama rin ito guys yung LCD na ito. Ito kasi guys may mga tama guys na LCD guys, no. So tinry ko lang guys kung mag-ilaw siya. So wala. So tanggalin natin guys yung APC connector guys ng battery niya ulit. Ayan. So wala tayong LCD dito. So test natin guys yung ano niya, yung pin nito. So nagpakuha ako guys ng ano, ng bagong LCD guys, no. So hintayin lang natin yung bagong LCD na dadating. So bago niyan, i-test muna natin guys yung ano nito, yung mga pin nito guys. So okay naman guys yung ano niya guys, no. Wala namang tama guys yung mga pin nito. Yan. So okay lahat guys yung mga pin nito. So possible nito guys ay LCD lang guys yung tama nito guys, no. So antayin natin guys yung bagong LCD nito guys. So ayan siya guys, no. So forward na natin guys. So dumating na guys yung bagong LCD natin. So test natin ito guys. So sana guys ay magdi-display siya guys, no. Kasi wala namang tama guys yung ano nito, yung pin niya. So subukan natin bagong LCD na ito guys. So kapag hindi talaga siya mag-display guys, so possible guys na may tama talaga ito guys sa board nito guys, no. So kapag hindi talaga guys ay possible guys na light coil ito guys kapag hindi talaga siya mag-display. Okay naman kasi guys yung pin niya, yung mga pin niya dito guys, no. Na-test na rin natin. So subukan natin bagong LCD na ito guys. Subukan natin kapag mag-display ito. Yan, so nag-display siya guys, no. So ibig sabihin nito guys ay LCD lang guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. So na-test na rin natin guys sa digital multimeter natin. Okay naman guys yung mga pin niya guys, no. Yan. So nag-display na siya guys. So subukan natin kapag magtuloy siya guys, no. Yan. So hindi siya gumana guys sa mga defect natin na LCD, pero dito guys sa bago guys ay gumana siya guys, no. So ganyan lang guys, no, kung paano natin malaman guys kung LCD nga guys yung tama guys ng phone device natin. So kung wala kayong digital multimeter guys, so try nyo guys mga LCD guys, no, mga bagong LCD. Kung meron kayong mga damage guys na LCD, so pwede nyo siyang i-try guys, no, basta mag-ilaw lang guys yung damage guys na LCD. Ito kasi guys ay wala na talaga, blackout rin pala ito. So subukan natin. So ayan siya, nagta-touch naman siya guys. So ibig sabihin nito guys ay LCD guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys matest guys yung phone device natin guys kapag nag-black screen or blackout talaga guys, no. Vibrate tapos tumutunog. So una nyong gagawin guys ay linisin nyo muna guys yung APC connector guys ng LCD guys, no. Kapag wala pa rin guys, test nyo guys sa digital multimeter nyo guys, no. Kapag wala pa rin ay try nyo guys na mga damage yung guys na LCD nyo guys, no. Basta nagailaw guys. So kapag nagailaw yan siya guys, kahit wala siyang lumalabas dito guys na ano, na graphics guys, na mga display. So ibig sabihin guys ay LCD lang siya guys, no. Yan. So kapag wala pa rin, try nyo guys ng bagong LCD guys, no. So ito guys bagong LCD nito, saka pa siya nag-display guys sa bagong LCD guys.
Yan. So, ganun lang guys, no? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click isang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.